pati pala mga kanta. May kababalaghan si Buloy ng parokya ni Edgar. True to life pala. Ang Beautiful Girl naman ni Jose Mari Chan. Inspired daw ng White Lady. Throwback tayo sa taong 1989 sa original Filipino music. Ang sikat na mga kanta noon, rap at rock and roll. Kaya tila breath of fresh air nung biglang narinig sa airwaves ang awiting ito. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. I knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. Ang isa sa monster hit ng singer at composer na si Jose Mari Chan, ang Beautiful Girl. I loved again. It was destiny's game. Sa sobrang hit, ginawa pang theme song ng Patalastas. Naging title ng pelikula. Ganyan ka ba talaga? I hardly even know you tapos humihingi ka na ng date? Beautiful girl, wherever you are. Yun nga lang, ang winner na kanta, kinabitan din ng mga intriga. You said hello. Di umano, ang Beautiful Girl, inalay raw ni Jose Mari sa mga celebrity na sina Gretchen Barreto at Vilma Santos. In your eyes left my heart beating so. Pero may kumalat ding kwento na ang tunay raw na inspirasyon ng kantang ito, isang magandang white lady. Para maliwanagan ang mga bagay na ito, tinanong na namin mismo si Jose Mari Chan. No, hindi po totoo yun. There was never a white lady and I never composed a song about a ghost or about a white lady. All my songs are all about living people, about love. Taong 1977 daw nabuo ang kanta at wala raw katotohanan ng mga kwento na mga artista o white lady ang kanyang inspirasyon. Talagang there will always be people who will make up stories. So okay lang yun. It was destiny's game. Ang totoo, isang magandang babae sa reception area sa isang resort sa Batangas ang kanya raw naging inspirasyon. You were gone, beautiful girl. I'll search on for you till all of your love. When the idea came to me, yes, I was in Batulao. I noticed nga a pretty girl who was checking out. And I told myself na kung if I was younger and if I was another guy, I would have pursued her. Of course, it never happened. I was already happily married at the time. Hanggang paghanga lang naman ang kay Jose Mari dahil very much married with children na siya noon. Ang alam ng mga anak ni Jose Mari, nag-iisa lang ang beautiful girl sa buhay ng kanilang daddy, ang kanilang mommy, Mary Ann. And I'm glad that it's you. Beautiful girl. When I first met Mary Ann, we introduced ourselves to each other, and I knew that this was the girl that I was going to marry. She liked the melody and she liked the song, but she never thought or she never suspected na merong ibang babae na inspiration for that song. I think that the lyrics, it really hit a special spot in the hearts of Filipinos. We are great admirers of beauty. Beautiful girl.
forward sa taong 1996 nung uso pa ang mga cassette tape. Hoy, hoy, buloy, naalala mo pa ba nung tayo'y nagsasama? Nakilala ang isang banda sa kantang ito. Hoy, hoy, buloy, naalala mo pa ba ang iyong mga... Sino bang makakalimot sa kantang Buloy ng parokya ni Edgar? Dahil sa malalim na mensahe ng kanta na meron ding suntok sa dulo, marami ang naintriga. Hango ba raw ang kanta sa totoong tao? Sa totoong buhay, meron ba talagang buloy? Kwento ito ng isang nagngangalang Buloy na palagi raw nagpapayo sa kanyang mga kaibigan. Hoy, hoy, buloy, naalala mo pa ba nung tayo'y nagsasama? Sabi mo, lahat na problema'y kayang lampasan. Pero sa dulo, siya pala ang susuko. Naman ko na lang na ika'y nagpakamatay na. Hanggang noong 2009, inihayag ng parokya ni Edgar sa kanilang Facebook page na totoong meron silang kaibigan na nagngangalang Buloy. Katunayan nga raw, isa si Buloy sa mga umextra sa music video ng kanta. Makikita siyang nakipag-basketball. At ang litrato nito ang siyang tinitignan ng bokalistang si Chito Miranda sa music video. Ayon sa banda, nung nakilala raw nila si Buloy, fine arts student ito ng FEU. Nung isinulat nila ang kanta, buhay na buhay pa raw si Buloy. Pero pinabulaanan nila na kwento ng buhay ni Buloy ang kanta. Kinuha lang daw nila ang kanyang pangalan. Samantala, matapos ang 2 dekada mula nung narinig ang unang hit song ng parokya ni Edgar, sinubukan naming hanapin ang pamilya ng sinasabing si Buloy. Sa aming pananaliksik, napag-alaman naming dati raw nakatira si Buloy sa barangay Cruz Naligas sa Quezon City. Barkada ng ng parokya Pinamatay. Ata sa girlfriend niya yun eh. Doon lang yun, Paano mo nilalaman ka na siya? nung nagpakamatay siya. Sa pagtatanong-tanong namin, nakarating kami sa Salvador Street hanggang natunton ang bahay ng pamilya ni Buloy. Nakilala namin ang ina ni Buloy na si Aling Presi, pero tumanggi itong humarap sa kamera. Gayunman, nagpaunlak siya ng panayam. Pangalawa raw ito sa 4 na magkakapatid, mabait at palakaibigan daw. Parang tingin ko hindi siya marunong magalit. Hindi tulad ng mga bata ngayon. Hindi nga siya pasaway, ano lang siya, layas. Sa sobrang araw bait nito, minsan naaabuso. Parang batang politiko na sobrang lahat na yata ng tao, kaibigan niya. Sa isang art summer workshop sa UP Diliman, una raw nakilala ni Buloy ang mga miyembro ng parokya ni Edgar na sina Buwi Meneses at Chito Miranda. Galing daw sila sa dagat noon, kasama nga yung parokya, na may ginawang kanta tungkol kay Buloy. Tapos nakita ko sa video, siya nandun. Pinagalitan ko siya. Wala siyang sinabi. Okay lang sa kanya. Hoy, Buloy, halika nga rito. Oo, yun tawag sa kanya. Pero inalis ko na yung pag-hoy ko. Kasi ganun, dati ako, hoy, gawin mo nga ito. Hoy. Sobrang close namin since nung maliit pa kami. Siya yung lagi kong kasama bago ako pumasok sa opisina. Kumbaga sa sobrang lambing, siya yung nagsusuklay ng buko bago ako umalis ng bahay. Pa-practice lang sila ng kanta doon. Ang alam ko lang, doon lang, parang barka-barkada lang. Nakilala rin namin ang ilan sa mga malalapit na kaibigan ni Buloy. Nature lover daw si Buloy. Siya pa nga raw ang unang nanghikayat sa kanyang mga kaibigan na mamundok o mag-mountain climbing. At ang palagi raw nilang inaakyat ang Mount Banahaw sa Quezon. Si Buloy, napakabuting kaibigan. Isa siya sa mga kababata namin na may tuturing ko na isa sa mga the best na kaibigan. Mahilig din daw sa aso si Buloy at ang pangalan daw ng aso nito, katulad din ang nabanggit sa kanta, si Morlock. Hoy, hoy,
Nung sumikat ang kanta ng parokya, si Buloy naging instant star sa kanila raw tropa. Masaya kami para kay Buloy. Saka parang pangarap niya rin yun eh, makilala siya sa music. Yun nga lang, kapag may matinding problema, mapagtago siya. Though alam namin may mga problema yan, ayaw niyang pinag-uusapan yan. minsan pangaraw, nagbilin ito sa kanila na kapag pumanaw, i-cremate at ihagis ang kanyang mga abo sa tuktok ng Mount Banahaw. Gusto niya, isaboy din doon. Maraming bagay siyang gusto. Tapos, pagkatapos nun, kay tagal mong nawala, nagulat na lang ako nung narinig ko ang balita. Hanggang nung December 1996, sa edad na 26 anyos lang, si Buloy nag-suicide. Yung kwento that day kasi sabi nagkaroon daw siya ng problema tungkol sa girlfriend niya. Sabi, pero siyempre paano pa ma-confirm yung patay na yung kaibigan ko? Hindi naman ako mahilig maniwala sa sabi-sabi. Nung libing niya, kami napag-usapan na parang may girlfriend nga siya. Yun yung dahilan nung time na hindi ko sure eh. Parang nakausap siya by phone before siya namatay. Wala naman daw sinisisi si Aling Presi sa trahedya ng kanilang pamilya. Ngayon ko nalala na kailangan habang buhay ka, lagi mong titingnan din yung mga anak mo. Kasi sa loob lang ng isang minuto, hindi mo alam, may mamamatay. Mahal ko siya. Sana man siya naroon ngayon. Huwag sana siyang pabayaan ng Diyos. Hoy, Buloy, nasaan ka man? Siguradong hindi ka namin malilimutan. Hoy, Buloy, Buloy, Buloy. Hindi nag-iisa si Buloy sa kanyang pinagdaanan. Katunayan, marami ring mga Pilipino nakakaranas ng depression. Kabilang na ang anak ng tanyag na designer at wellness advocate na si Jean Goulbourne, si Natasha. Kaya naman inilunsad ang Hope Line, isang suicide prevention hotline na bukas 24 oras anumang araw ng linggo. Relationship problems, yan ang number 1 na cause of depression. So, kailangan strong ang family kasi pag malakas po ang pagmamahal within one family, kahit 10 years old ka, 22 years old ka, 35, yung pagmamahal ng pamilya, hindi yan aabot sa suicide. Nagtapos man daw ang buhay ni Buloy, nananatili itong immortal sa kanilang mga alaala at sa kanta. Hoy, hoy, Buloy, para bang nalimot mo na ang iyong mga sinabi nung ikaw ay buhay pa?